Merong planong magtayo ng 100 malalaking wind turbine sa ating Masungi Karst Conservation Area. At nakakapangamba ito dahil sinasabi ng kumpanya na nasa advanced pre-development stage na sila. Sa mga kuha ng drone surveillance ng Masungi Georeserve Foundation, makikita ang mga equipment na gamit sa paghuhukay ng lupa sa conservation area. Ayon sa Masungi Foundation, proyekto umano ito ng Rizal Wind Energy Corporation kung saan plano ang pagtatayo ng nasa 12 windmills. Sa huli nilang surveillance noong December 2023, wala namang naging malaking development pa sa paghuhukay ng lupa, pero wala rin umanong plano ang kumpanya na ihinto ang proyekto. Tinututulan ito ng foundation dahil maaari nila itong makasira sa conservation area na pinananahanan ng iba't ibang mga pambihirang hayop at halaman at ng mga limestone na nasa 60 million years na ang tanda. Questionable rin para sa Masungi kung may legal na Environmental Compliance Certificate o ECC ang naturang proyekto. Marami tayong endangered species like yung ating mulawin o ang Philippine hawk eagle, makikita natin sa Masungi. Kakabalik lang nila dahil as you know, Masungi before was already deforested. Ngayon palang bumabalik yung ating forest. Dagdag pa ng conservationist na si Billy Dumaliang, kapag natuloy ang proyekto, maraming puno ang puputulin sa lugar para lamang maipwesto ang mga naglalakihang wind turbines. Gagawa ka muna ng road network. At para makagawa ka ng road network sa isang kagubatan, kailangan mong magputol ng maraming puno, kailangan mong patagin kung anumang nandoon, kung rocks yan o kaya bundok, para makagawa ka ng vast road networks required to make a wind farm. Sa isang pahayag, sinabi ng Vina Energy Group na may hawak sa Rizal Wind Energy Corporation na nagsasagawa pa lamang sila ng pag-aaral sa posibleng paglagyan ng wind energy sa Tanay Rizal. Pero ayon sa Masungi, kahit pag-aaral pa lamang ay dapat nang pigilan dahil mauuwi rin ito sa mas malaking development na makakasira sa mismong conservation area. Bawal ang applications. So doon pa lang dapat wala nang kahit study, di ba, or exploration. Samantala, sinubukan din ng UNTV na kumuha ng reaksyon sa Department of Environment and Natural Resources pero hindi pa sila nagbibigay ng pahayag. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.